Hello, hello, magandang hapon mga kapanalig. Ang tagal nyo akong hindi nakita dito sa page ni Kuya Jando, no? Kasi masyado akong naging busy. Ako po ay aktibo ngayon sa Radio Veritas, kaya hindi ako talaga nakakapag-live. And hindi rin ako nakakapag-live dito, puro ako sa Facebook ko kasi pag nag-live po ako dito kay Kuya Jando, gusto ko meron akong presentations pagdating sa aral, no? At kaya ngayon lang po ako nakapag-live, no? Merong mainit na usapin na pinag-uusapan ngayon sa mga social media, sa iba't ibang mga platforms, yung patungkol doon sa mga maling nagawa ng ibang kaanib ng INC pagdating sa sakramento ng ating simbahan o yung paglabag nila sa pamantayan ng simbahan ng Catholic Church. Usap-usapan ngayon sa social media yung ginawa ng isang kaanib ng Iglesia ni Cristo patungkol sa Holy Eucharist. Sa mga hindi po nakakaalam, actually na-live ko na to sa Facebook ko at i-inform ko din yung mga kapanalig nating Katoliko na nandito naman sa page ni Kuya Jando, no? May isa pong kaanib ng INC, sa mga hindi pa po nakakaalam, na nagpanggap na Katoliko. So, meaning to say, nagsimba. Ang simbahang ito ay naganap sa Binondo Church. No, kaya yung mga simbahan diyan sa Binondo, no, maging maingat po tayo sa pagbigay ng sakramento ng Eucharistia dahil may mga Protestant na nagpapanggap na Catholic at ang ginawa nito, tong kaanib ng INC, nagsimba. Tapos tumanggap ng communion. No, etong ano na to, tong simbahan na to pala, ay wala pong nakakaalam kung saan naganap ito. Pero yung sa Binondo Churches po, sa Binondo Church, nagkakaroon po dyan ng pamimigay ng mga pasugo sa loob mismo ng ating simbahan. So, yung mga nagdadasal doon na mga Katoliko, taimtim na nagdadasal, kinakalabit ng mga kaanib ng INC at bibigyan nila ng pasugo mismo po sa loob ng ating simbahan. And this is very alarming. Lumalagpas na po yata sa limitasyon ang ibang kaanib ng INC, no, sa ating mga Katoliko, at ito ay hindi dapat tinotolerate. So dito tayo sa Eucharist. May post isang kaanib ng INC na nagpanggap na Katoliko, nagsimba. Tapos, tumanggap siya ng communion, no? Tumanggap po siya ng communion. Ngayon, nung tumanggap siya ng communion, inuwi niya to sa kanilang bahay, piniksyuran, at ginuhitan ng ari ng lalaki. Ito po ay inexpose niya sa social media. Yung mga ganitong bagay na to, dapat po dyan kinakasuhan eh. Kasi kung kay Pura Luca Vega nga lang, di ba, nag-react na tayo sa paglapastangan ni Pura Luca Vega sa image ni Jesus Christ. What more pa yung Blessed Sacrament? No? Religious, mga religious offenders tong mga to tong mga INC na to, hindi siya tama. Ngayon, may nabasa ako, kasi ang sabi ko doon, sa live ko doon sa Facebook ko, na yung mga nagbibigay ng Blessed Sacrament, kung ito man ay mula sa mga lay minister o kay Father, hindi raw nila yon kasalanan. No? Mali po yung ganong, mali po yung ganong mentalidad. Kapag nag-layman ka, dapat responsible ka sa kung ano yung trabaho mo sa loob ng simbahan. Hindi po tayo pwedeng mag-excuse na malalaman ba ng lay minister yan na inuwi yung ostya? Iisa-isahin ba yung tanongin? Hindi ganun yon. Ang mga nagbibigay ng Eucharist, dapat maging responsible po kayo sa mga taong binibigyan nyo. Kaya nga po ako, against talaga ako sa communion on hand. Ayoko po talaga niyan, yung tatanggap ka ng Eucharist, tapos ibibigay sa kamay. Dapat po talaga, ibalik na yung dati, di ba? Yung
kapag mangungumunyon ka, diretso na sa bibig. Mas gusto ko pa po yun kaysa yung sa kamay. Kasi pag sa kamay, marami silang paraan para maitakas ang Blessed Sacrament. At alam naman po natin na ang Blessed Sacrament na Eucharist, yan po ay true body and blood of Jesus Christ. Si Kristo mismo yun. At pag yan ay nalapastangan, pananagutan yon ng nagbibigay ng Eucharist para tanggapin ng isang tao. Yan na po ang ginagawa ngayon ng mga ibang kaanib ng INC. Nagpapanggap silang Catholic, tapos magsisimba sa Catholic Church, pag nakuha yung ostia, bababuyin. No? Kaya nabisit talaga ako. Nabisit ako, sana maging responsible tayo sa mga lay minister dito o kung kay father man niya nakuha. Yung mga nagbabantay kung sinubo ba talaga yung ostia, sana titigan yung maigi. At sa mga Katoliko namang nagsisimba, titigan nyo din yung mga tumanggap kung sinubo nga ba nila. Kasi dahil konti lang din ng mga nagsiserve sa simbahan, no, hindi nila namomonitor 100% yung tumatanggap ng Eucharist. So dahil tayo, nagsisimba tayo, yung mga tumanggap, titigan din natin kung sinubo ba niya talaga yung Eucharist o binulsa. No, tulungan din natin yung mga lay minister, tulungan din natin yung mga church workers na mag-monitor sa tumatanggap ng Eucharist para hindi siya nalalapastangan. Ikalawa, meron na namang kaanib ng INC naman na pumapasok na sila sa loob mismo ng ating simbahan. Ang ginawa na itong isang kaanib na to ay yung mga elders o yung sinatawag nating mga may edad na Katoliko na taimtim na nananalangin, ang ginawa po nila, kinakalabit nila. Tapos bibigyan nila ng Pasugo Magazine. Pagkabigay ng Pasugo Magazine, magpipicture-picture pa dun sa loob ng simbahan at pinopost nila yan sa social media, which is mali din. Bakit po ba? Sino pong mga Katoliko ang pumasok sa kapilya ng Iglesia ni Cristo at namigay ng mga references ng Catholic Church? Meron po bang Katoliko na binaboy yung mga images ng Catholic Church? Meron po bang Katoliko na bumastos sa pagsamba sa loob ng kapilya ng INC? Dapat po alam natin ang limitasyon natin sa bagay na to. Hindi po tama na papasok kayo sa loob ng aming simbahan at bibigyan nyo ng Pasugo Magazine. Nagkakaubusan na ba po ba kayo ng kaanib? Ganyan na po ba talaga tayo kadesperado na makakuha ng tao? Wala na ba kayong maakay? Kaya talagang pwersahan na? Kasi kayo, mga INC, pag kayo ay sumasamba, wala namang Katoliko na pumapasok sa loob ng kapilya ninyo at binastos ang pamamaraan ng pagsamba ninyo. Wala naman pong mga Katoliko na kinuha yung kaban ng lagak ninyo, inuwi sa bahay at drinowingan din ng kabastusan. Wala. Kahit ang mga kapilya nyo mismo, binaboy ba namin? May Katoliko bang nagtangka na dyan sa mga kapilya ninyo, nagbato kami ng mga dinuguan? Wala din. Hindi po ba? Yung rebulto ba ni Felix Manalo sa Central, binaboy ng Katoliko? Hindi. Nagbigay ba kami ng mga debosyon na ginagamit naming babasahin sa loob mismo ng kapilya ninyo habang nagaganap ang pagsamba nyo? Wala kayong makikita. Kasi alam naming mga Katoliko kung saan ang aming limitasyon. Matuto po kayong magbigay galang. Marami pong Katoliko ang nasasaktan ngayon sa ginawa po ng isang kaanib ng INC. Dahil na-offend ang kanilang mga nararamdaman. Na-offend yung feelings nila. At isa na ako doon. Bakit ganyan ang ginagawa ninyo, mga iglot kayo? Mga wala kayong pakundangan. Kung nais ninyo na makaakay ng tao, bagamat hindi nyo talaga kayang talunin sa debate ang mga CFD, kung nais ninyong makaakay kayo ng tao,
ipakita ninyo na mabubuti ang mga ugali ninyo. Kasi, kahit sinong tao, katoliko man o hindi, kahit sinong tao na makakakita na ginawa, na mga ginagawa ng mga kaanib ng INC ay hindi papabor. No, hindi sila papabor sa ginagawa ninyo. Kahit ang kapwa INC ninyo, hindi yan papabor sa inyo. Tignan nyo po mga kapanalig, kung ang isang INC nakita yung ginawa dun sa Eucharist ng isang kaanib ng INC, binaboy, sinulatan ng ari ng lalaki yung mismong Eucharist. Kung ako ay isang INC, maiinis at magagalit ako. Bakit? Dahil una kong iisipin dyan, paano kaya pag ginawa din yan sa kapilya namin? Hindi ba? Ano kayang mararamdaman ng isang kaanib ng INC na kung gawin din sa kapilya, sa loob ng kapilya ninyo, ang ginawa ng kaanib ninyo sa Eucharist namin? Ikalawa, ano kaya ang mararamdaman ng isang INC na kung kami namang mga Katoliko ay nagbigay naman kami sa loob ng kapilya ninyo ng Santo Rosario sa mga kaanib nyo? Ano kaya mararamdaman ninyo? Lagi nyong nilalapastangan ang loob ng aming simbahan. Pero sana isipin din natin, paano kung gawin din yan sa mga kapilya ninyo? Ano bang mararamdaman ninyo? Tama ba yung ginawa ng kamiyembro ninyo? Napasukin na yung loob ng simbahan, trespassing na yan. Trespassing na yan. Kasi simbahan na namin yun eh. Hindi nyo na ginalang, mga bastos kayo. Andun ang Blessed Sacrament. Ang mga tao taimtim na sumasamba sa Diyos, tapos papasok kayo, ikakalat nyo yung magazine nyo sa mga kaanib ng Catholic Church. Bastos na yan. Wala na kayo sa katinuan. Mga hibang na kayo. Kung gawin sa inyo ng Katoliko yan, ano mararamdaman ninyo? Ngayon, na kumakalat yung mga ginagawa ng INC, na kaanib ng ibang kaanib ng INC sa loob ng aming simbahan, sa tingin ninyo, sa dami ng Katoliko sa Pilipinas, ano kaya ang magiging reaksyon nila? Tandaan po natin, dapat alam natin yung boundaries natin. Dapat alam natin kung hanggang saan lang tayo dapat magtanggol ng ating faith. Hindi na po kasi pagtatanggol ng faith yung ginagawa ninyo, nang iinsulto na kayo. Dahil sa nangyaring yan, magkakaroon ng galit ang mga Katoliko sa INC. Matutulad ang Catholic Church sa MCGI, na pag sinabing MCGI, kalaban yan talaga ng INC. Sa ginagawa ng INC, baka pati kami, kapag sinabing Katoliko, kalaban din ng INC. Kaaway. Kasi ang MCGI at INC, may personal kayong awayan. Kaya hindi lang doktrina yung inyong nilalabanan sa isa't isa. Meron kayong personalan dyan. Ngayon, name-personal na ang ibang kaanib ng INC sa Catholic Church. Baka hindi magtagal, matulad din kami sa MCGI. Magkaroon din kami ng pameme-personal sa inyo. Kasi mali na yan eh. Yung nasunog yung simbahan sa diocese ng Iligan, sa bayan ng Isabela, no, kamakailan lang to, nasunog sa sobrang init. So, yung mga antigo na mga sacred images doon, 1900s pa. No, nung 1900s pa yung edad. So, meaning to say, lagpas ng 100 years old na yung mga image doon, natupok din ng apoy. Wala pong naisalba kasi kahoy yun eh. Tsaka pangalawa, sa sobrang tanda na nung simbahan, madali na siyang masunog talaga kasi marurupok na siguro. So, walang naisalba yung mga tao sa sacred images. Ikinakalat ng mga kaanib ng INC na kaya daw nasunog yung simbahang yon dahil yan daw ay simbahan ni Satanas. At buti nga daw sa ating lahat tayong mga Katoliko na nangyari sa atin yon kasi nga tayo daw ay mga kampo ng demonyo. Hindi ako pumapabor sa ganoong pamantayan ng mga iglot. Bakit po? Unang-una,
kahit din ako, kapag may mga hindi Katoliko na nasusunugan, nalulungkot ako. Kasi alam ko yung pakiramdam nila eh. Nasunugan na rin kami before. Alam ko yung feeling ng nasunugan. Tapos hindi mo alam kung paano kayo magsisimula dahil na nasunog lahat. Malungkot, masakit, nakakapanlumo. Yung mga parishioner sa ilalim ng diocese ng Iligan, nagluluksa. Maging yung parish priest na nandoon. Kasi syempre sa tagal ng pagkakatatag ng simbahang yun, minahal na yun ng mga Katoliko. Tapos pagtatawanan lang ng mga INC. Sasabihan lang nila na buti nga sa inyo kasi tatagyan ng demonyo. I-consider nyo lagi yung nararamdaman ng isang tao. Lagi tayong pupunta sa sitwasyon ng isang taong nalulungkot. Bakit ang saya-saya nyo pag may umiiyak na Katoliko, mga iglesia ni Kristo? Bakit ang saya-saya nyo kapag may Katoliko na nagluluksa? Bakit ang saya-saya nyo pag nasusunog yung simbahan ng Katoliko? Hindi nyo ba kino-consider yung feelings ng mga tao na nagmamahal ng simbahan ng Iglesia Katolika? Yung pakiramdam hindi na yung aral. Ano kayang mararamdaman ng mga kaanib ng INC kung masunog yung mga kapilya ninyo pagtawanan namin kayo? Ano kaya mararamdaman ng mga INC na ito na habang nagluluksa yung ibang mga kaanib ng INC dahil may nasunog na kapilya, sabihan din namin kaya kayo ng buti nga sa inyo, dapat lang yan. Ano kaya mararamdaman ng taong yun? Huwag sana nating ikatuwa o ikagalak ang kalungkutan na nararamdaman ng bawat tao. Whether kapanalig mo man o hindi, lagi tayong magbibigay ng konsiderasyon. Aral sa aral lang. Huwag kayong mamemersonal. Kasi kung matalino ka, nakaanib ng INC, bakit ka mamemersonal kung pwede ka naman lumaban sa aral? Yun kasi ang tunay na aral. Pagdating sa isang iglesia, yung hindi mo na kailangan pang gumamit ng pamemersonal kasi kaya mong ilaban ang inyong iglesia. Kaya mo namang ilaban ang inyong iglesia, ang inyong mga aral. Bakit kailangan pang mamersonal? Hindi po nakakatulong bilang isang defender ka na manlait ka, namang offend ka ng tao. Ang ganyang ugali ay nakaka-turn off. Hindi po maganda tignan sa mga tao na ipinapakita nyo yung mga masasamang ugali nyo. Kahit sinong tao na makakabasa o makakarinig sa mga sinasabi ninyo sa mga CFD, hindi yan nakakalugod. At sa ibang mga kaanib ng INC, pag nabasa din yan, madidismaya sa inyo. Kasi hindi rin naman lahat ng kaanib ng INC aral eh. Ang alam lang ng ibang mga INC, sumamba, uwi. Kasi di ba wala naman silang karapatan mag-aral ng Bible, ministro lang. Ngayon, mababasa ng ibang INC, yung mga pangit na ginagawa nyo sa mga CFD, mataturn off yan sa sekta nyo, aalis na naman yung mga yan, mababawasan na naman kayo. Kasi dahil sa dami ng Catholic, dito sa Pilipinas, kapag kumalat yung mga pangit na ginagawa ninyo sa mga kaanib ng Katoliko, pag kumalat yan sa Pilipinas, mataturn off ang iba ninyong kapanalig, mga INC. Kaya nga tignan mo, pag lalaban ng debate ang isang kaanib, lalo na pag formal debate, kailangan pang sumulat sa sentral. Bakit? Kasi titanggap yan ng pamunuan ng INC na maraming kaanib ng INC ang mga asal diablo. Maraming kaanib ang INC na hindi matatalino. Bakit? Kasi kung matalino ang isang kaanib ng INC, bakit kailangan pang sumulat? Kung confident ang pamunuan ng INC sa mga kaanib niya na lahat ay magagaling, lahat ay matitino, bakit kailangan pang sumulat sa sentral? Kung kaya naman nilang depensahan ang kanilang simbahan, kahit hindi sila ministro. Tignan niyo po tayong mga Katoliko. Katulad ko na lang, isa akong CFD, isa akong Catholic debaters online, debater ako online.
Ako, kailangan ko pa bang sumulat sa Vatican? Kapag ba ako lalabanan, kailangan pa bang sumulat ng mga Protestant sa Vatican para i-confirm kung isa akong debater ng Catholic Church? Hindi. Bakit? Dahil yung Pope natin, which is na nasa Roma, ay 100% confident na ang mga CFD ng simbahang Katoliko, kahit sila ay hindi aral o nag-aral ng theology at philosophy, kaya nilang i-defend ang simbahang Katolika. Never natakot ang Pope sa mga CFD na baka magkamali. Kasi naniniwala ang Pope natin na every Catholic Church member, they are guided by the Holy Spirit. So hindi na siya kinakailangan pang katakutan ng Pope na baka kung ano-ano ilatag ng isang CFD na to matalo sa debate. No? Hindi natatakot ang Pope sa bawat bansa na may CFD na lumaban sa Protestant kasi alam ng Pope yan na ang bawat Katolikong kaanib ay kinakasihan ng banal na Espiritu Santo. Maling-mali yung way ng pagde-defend ng mga kaanib ng INC na may personal attack na kayo. Ang mga early Christians ay nakikipag-debate sa mga pagans, sa mga Nestorian, sa mga Arians, sa mga heretical, let's say. Nakikipag-debate yan. Actual debate kasi wala pa namang cellphone noon. So lahat yan ay actual debate. Now, itong mga early Christians na to ay never na personal attack sa mga heretical na stand. Lagi po naglalatag ang mga early Christians before ng mga traditions ng Catholic Church kasi wala pang Bible noon, di ba? Wala pa. So never sila gumamit ng Bible sa debate. Ang ginagamit noon ng mga early Christians ay oral teaching, no? Tsaka yung mga naging traditions natin, yan pa lang noon. Pero never po na personal attack ang mga early Christians. Kaya nga po, di ba, nung pinapatay ang mga sinaunang Kristiyano, nagpe-praise and worship pa yan. Never yan nagkaroon ng galit sa mga hindi Katoliko. Never yan nagkaroon ng galit sa mga heretical noon. Lumalaban at gumigiba lang sila ng maling aral. Kasi yun naman po talaga ang tunay na Kristiyano. Yun naman po talaga dapat ang ginagawa ng mga tunay na Kristiyano. Yung kung makikipaglaban kayo ng debate, pagdating sa aral, dapat po ay nasa maayos na pamantayan. Hindi po tama kasi yun na isang kaanib ng INC papasukin mismo yung loob ng simbahan, mamimigay ng mga pasugo. Hindi po ba? Paano kung gawin natin yun sa kanila? Hindi po pwede na ganon ang gawin nila sa atin. Nakaka-offend yun. Hindi po ba mga kapanalig? Can you imagine yung sitwasyon na isang kaanib ng INC nagpanggap na Katoliko, nagsimba, pumila para tumanggap ng communion, tapos yung ostya na yon nilagay sa bulsa. Pagkalagay sa bulsa, kung iisipin nyo, umuwi ng bahay nila, drinowingan ng ari ng lalaki. Tapos inilagay sa mesa, pinicturan, pinost sa social media. Ano kaya ang ginawa niya sa ostya after niyang picturean? Pinakain niya kaya sa aso? Plinash kaya niya sa toilet? Tinapo niya kaya yun sa basurahan? Di ba nakaka-offend? Nakaka-insulto yung ganon. At hindi po yun tama. May mga kaanib kasi ng INC na written debater na kahit anong gawin nila, hindi sila manalo-nalo
sa mga CFD din na written debater. Ngayon, sa sobrang galit nila, dahil hindi nila matalo yung mga CFD na written debater, para insultuhin ang mga CFD, yung sakramento natin ang pinagtripan. Na which is mali. Kung alam mo pala na hindi ka mananalo sa CFD, bakit lumalaban pa kasi kayo? Bakit ba kayo lumalaban pa kung hindi naman talaga kayo manalo-nalo? At yung mga ginagawa ninyo ay kakalat yan sa social media. Hindi lang po Catholic, kahit ang non-Catholic, madidismaya sa inyo. At mahihirapan kayong umakay na ng tao. Pag nagmarka, yang mga pambabalahura ninyo sa simbahang Katoliko sa mga tao, hindi na po kayo makakaakay ng tao. Totoo po yan. Bakit? Bakit hindi na kayo makakaakay ng tao? Dahil magmamarka ang mga masasamang ugali nyo na ginagawa nyo sa mga Katoliko. Magmamarka yan, sasabihin ng iba't ibang mga tao, masama ang ugali ng mga kaanib ng INC. Yan ang gagamitin na referensya ng mga protestante na pag sinabing INC na kaanib, pangit ang ugali niyan, bastos ang ugali niyan. Yan yung nambaboy sa loob ng simbahan ng Katoliko. Sasabihin ng ibang mga protestante, ako kahit hindi ako Katoliko, mali yung ginawa ng INC, ang sasama ng ugali ng mga yan. Magmamarka ang inyong image na kapag sinabing INC, masama ugali. Kayo mismo ang gigiba sa pinaghirapang itatag ni Felix Manalo na iglesia. Kayo mismo ang sisira sa pinaghirapan ni Felix Manalo na itayo diyan sa Punta Santa Ana. Kaya yung mga kaanib ng INC na yan, kayo ang sumisira sa sarili nyong iglesia, hindi ang Catholic Church. Kasi kung matalo man kayo sa debate, di ba? Matalo man halimbawa ang INC sa debate, pero kung nakikitaan naman kayo ng mga mabubuting gawa o mabubuting pag-uugali, hindi pa rin naman masisira ang image nyo eh. Kasi parang ganito lang yung senaryo na yan eh. Kahit matalino ka sa Bible, kung sa tingin ng tao, ang pangit ng ugali mo, may manonood ba? Papanoorin ba sila? Kunyari ako, kahit na anong galing ni Sanrio na mag-presentations, pero nakikita ng mga tao na pangit ang ugali ko, panonoorin ba ako? Hindi na. So ano mangyayari? Mawawala ng saysay ang talino ni Sanrio dahil wala nang nanonood. Dahil saan? Sa pangit na ugali. Ngayon, kahit na sabihin nyo na nagbibigay kayo ng ayuda, mga iglesia ni Cristo, kahit na sabihin ninyo na nagbibigay kayo ng tulong, kapag nagmarka sa mga tao, yung pangit na ugali ninyo, wala nang maniniwala sa inyo. Tatanggap ng ayuda, pero hindi nyo na maaakay. Kayo ang nagbibigay ng pangit na mukha sa mismong iglesia ni Cristo. Kaya nga may mga napanood akong video kay Eranio Manalo, pinagsabihan mismo ni Eranio Manalo ang ibang mga ministro na siyang nagbibigay ng kahihiyan mismo sa iglesia ni Cristo. Sa akin, kung nanalo si Father Darwin kay Parba, di ba? Naglaban si Father Darwin at si Larva, Parba. Naglaban. Natalo ni Father Darwin si Parba. Natalo niya, di ba? Kahit natalo si Parba, kung nakikitaan ng magandang ugali, ang iglesia ni Cristo, hindi masisira ang image nila. Kasi pwede nating sabihin na natalo si Parba ni Father Darwin kasi baka hindi pa ganon kaaral si Parba. Di ba pwede pa nila kahit pa paanong depensahan yun eh. Kaya ang hindi natin pwedeng depensahan ay yung mga
pangit na pag-uugali ng ibang kaanib ng INC. Hindi po natin yan madedepensahan kasi pagkatao mo na yun, ugali mo na yun, mahihirapan silang idepensa yun. Hindi nila pwedeng sitasan yun. Yung pumasok ka sa loob ng simbahan ng Katoliko, mamigay ka ng pasugo sa mga nagsisimba, mali yun. Yung babuyin mo ang sakramento ng simbahan, hindi mo pwedeng sitasan yun. Dapat doon napapasok ang salitang respeto, ang salitang paggalang. Kasi yung mga pangit na ugali, no, ng mga kaanib, lalo na kung out of the topic na o out of the line, hindi na sakop ng pagdedepensa yung ginawa nila, ang magiging basihan ng paglalarawan sa ginawa nila, pag-uugali na walang manners. Pag walang manners, walang pinag-aralan. So lalabas, ang magiging mukha ng INC, mga wala kayong pinag-aralan. Yan ang magiging tatak sa kanila, na kapag sinabi, ay ang INC, bastos yan. INC, mga walang yang tao yan. Ganun na magiging tingin sa kanila. Bakit? Kasi nga, sa pangit ng ginagawa nila sa mga hindi nila kapanalig. Tandaan nyo mga INC, MCGI pa lang ay pinepersonal nyo na. Galit na sa inyo mga kaanib ng MCGI, pangit na ng tingin sa inyo. Dadagdag pa ang Catholic. Sino pang maaakay ninyo? Kahit saan kayo mag-aral, yung mga ministro na yan, kahit mag-aral pa yan sa Amerika, pag sira kayo sa tao, pagdating sa ugali, walang aanib sa inyo. Mahalaga pa rin na magpakita kayo ng pagrespeto sa mga ginagamit ng hindi nyo kapanalig pagdating sa pagsamba. Walang personalan. Kasi pag nagmarka sa tao na pag sinabing kaanib ng INC, bastos, wala na kayong maaakay. Tandaan nyo, ang SDA, galit sa inyo. MCGI, galit din sa inyo. Huwag nyo nang isama pa ang Catholic Church na magalit sa inyo. Dahil ang mga kaanib ng SDA sa Pilipinas, 100% galit na yun sa inyo dahil si Felix Manalo, dating SDA, di ba? So galit na sa kanila yung mga kaanib ng SDA. Si Eli Soriano, nakabangga yung mga ministro ng INC. So yung mga kaanib ni Eli, galit na rin sa INC dito sa Pilipinas. So wala na rin silang maaakay ang INC sa MCGI. Ay Catholic Church, ilan ang kaanib dito sa Pilipinas? Sino maaakay ninyo sa Pilipinas? Ganyan sa ginawa ninyo sa aming simbahan. Wala na. Pag wala na kayong naakay, babagsak ang iglesia nyo. Unti-unting manghihina ang mga mananampalataya nyo dyan. Bakit? Sa kagagawan mismo ng mga kaanib ng INC. Umayos kayo. Ayos muka. Huwag niyong ipakita sa mga tao yung mga garapal na ugali ninyo. Hindi yan nakakatulong sa paglago ng inyong iglesia. Tuluyang masisira ang image ng INC na 100 plus years na iniingatan dahil lang sa mga kaanib. Masasayang ang effort ni Ventilasyon, masasayang yung effort ni Parba, masasayang ang effort ng mga mabubuting ministro, masasayang ang effort ni Felix Manalo dahil yan ay babagsak kagagawan ng ibang kaanib ng INC sa pangbabastos sa mismong simbahan ng Catholic Church. Kaya kung kayo ay dedepensa ng inyong simbahan, ng inyong pananampalataya, lakipan nyo ng mabuting ugali. Lakipan nyo ng mabuting ugali, pabawas na kayo ng pabawas. Paano pa, pag nakarating sa iba't ibang bansa, yung ginagawa ninyo sa Catholic Church dito sa Pilipinas? Maraming Katoliko sa iba't ibang bansa, at may mga kapilya din sa iba't ibang bansa. Pag napanood yan ng mga kaanib ng INC sa iba't ibang bansa, ano kaya ang magiging reaksyon nila sa mga kabastusan ninyo sa mismong simbahan namin? Pag napanood yan ng mga Katolikong kaanib
sa iba't ibang bansa na kung saan may INC na nakatatag, ano kaya ang masasabi ng mga Katoliko sa mga INC na nasa ibang bansa din? Mababawasan at mababawasan kayo ng kaanib sa pinaggagawa ninyo. Aral lang ang atin dapat pinaglalabanan. Huwag po natin sanang pasukin ang loob ng mismong simbahan naming mga Katoliko. Huwag niyo po sanang kunin ang mga sakramento na siyang ginagamit namin para sa pagsamba. Hindi na po yan tama. Lumalagpas na kayo sa limitasyon. Hindi po tinuturo sa pangapamantayan ng debate o pakikipaglaban sa pananampalataya. Wala pong katuruan dyan na dapat kayo pumasok sa isang iglesia at babuyin ninyo ang ginagamit ng isang kaanib sa kanilang pagsamba. Pangit po yung ganon. Kahit sinong relihiyon at protestante ay hindi sasang-ayon sa ganyang ginawa ninyo sa mga kaanib ng INC. Maling-mali po yan. Debate lang po sa aral. Huwag po sana nating personalin ang simbahang Katoliko at bababuyin nyo yung mga ginagamit namin sa pagsamba. Dahil kung hindi kayo magbabago, mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, kayo mismo ang hihila pababa sa pinaghirapang itatag ni Felix Manalo. Kayo ang sumisira sa image ng Iglesia ni Cristo. Kaya sa mga ministro po na may mabubuting puso, pagsabihan po ninyo ang inyong mga kaanib na wag po sanang pasukin ang mga simbahan ng Katoliko at bigyan ng pasugo yung mga mananampalatayang Katolikong taimtim na nagdadasal at sumasamba sa Diyos. Sa mga ministro po dito na matitino ng Iglesia ni Cristo, pagsabihan nyo sana ang inyong mga kaanib na huwag papasok sa loob ng simbahang Katoliko, magpapanggap na Katoliko, kukuha ng Eucharistia, bababuyin, pipicturan, ipopost sa social media dahil hindi po ninyo yan ikapapanalo. Hindi po ninyo yan ikararangal. Dahil sa mga ganitong klaseng kaanib, yung inyong sinasabi na ikinararangal ko ako'y Iglesia ni Cristo ay magiging kahiya-hiya sa mata ng mga nasa pampublikong mga mamamayan. Alamin po sana natin ang ating mga limitasyon. Alamin po sana natin ang ating mga boundaries. Ituro po sana natin sa inyong mga kaanib ng INC 1914 na tatag ni Felix Manalo ang kanilang limitasyon pagdating sa pagtatanggol ng inyong pananampalataya. Dahil kaming mga Katoliko, sinasabihan din kami ng mga iba't ibang Catholic organizations kung hanggang saan lang kami dapat dumipensa. Hindi po kami tinuturuan na dapat kami pumasok sa kapilya at mamahagi ng dinuguan. Hindi po kami tinuturuan na habang kayo ay sumasamba, ay palihim na magbigay kami ng Santo Rosario. Alam po naming mga Katoliko kung saan kami dapat lumugar. Tinuturuan kami ng iba't ibang Catholic organizations kung paano ang tamang pagdepensa. Never po kaming tinuruan ng mga Catholic organizations na bastos-bastusin ang mga ginagamit ninyo sa pagsamba. Never po namin binato ng dinuguan ang rebulto ni Felix Manalo dahil alam po naming mali yun. Bagamat magkakaiba ang ating pananampalataya, pero ang aming simbahan ay tinuturuan pa rin kami na magkaroon ng konting konsensya. Konting paggalang sa mga ginagamit ninyo pagdating sa inyong pananampalataya. Wala pong ganyang Katoliko. Sana ituro nyo yan mga ministro. Kasi kung magpapatuloy ang ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo sa Catholic Church sa pambabasto sa loob mismo ng aming simbahan, ikababagsak po ninyo yan. Tandaan po natin, mga kaanib ng INC, ang isang tao ay bumabagsak ayon sa ugaling ipinapakita.
Kapag pangit ang ugali mo at nakita ng tao na pangit ang ugali mo, wala kang suportang makukuha. Kapag masama ang ugali mo at nakita ng mga tao na masama ang ugali mo, lalayas at lalayas sila dyan sa kinaaaniban nila. Maraming mga Katoliko na nagprotestante dahil sa pangit na image ng ibang pare na turn off. Ganon din ang ibang kaanib ng INC. Pag nakita ng mga ibang kaanib ng INC, ang ginagawa ninyo sa Catholic Church, mato-turn off yon, lalayasan ng iglesia nyo. Tandaan nyo mga iglesia ni Cristo, konti na lang kayo. Sa dami ng protestanteng nag-aagawan sa kaanib ng Catholic Church dahil tayo ay may almost 1.4 billion around the world na kaanib, nag-aagawan kayo kung paano kayo makakaakay ng Katoliko. Kapag nasaksihan ng Katoliko na kaanib ang paglapastangan ninyo sa aming mga sakramento, ang paglapastangan ninyo sa mismong loob ng simbahan ng Catholic Church, wala na kayong maaakay na Katoliko! Galangin ninyo ang aming simbahan! Konti na lang kayo! Ang kokonti nyo na nga lang ang sasama pa ng mga ugali nyo! Kung hindi kayo pabor sa aral ng Catholic Church, lumaban kayo ng debate! Huwag kayong magpapanggap na Katoliko! At kukuha ng Eucharist, bababuyin nyo! Mga walang ya! Hindi yan nakakabuti sa imahe ng isang iglesia! Kahit anong paglapastangan ninyo sa loob ng aming simbahan, hindi yan nakakalugod bilang isang kaanib ng Iglesia ni Cristo dahil ipinapakita ninyo kung gaano kademonyo ang mga ugali nyo. Maraming Katoliko na ang nagre-react sa inyo, mga iglot. Hindi kayo makatao. Mga wala kayong konsensya. Mga walang puso. Sa tingin nyo, magiging banal kayo sa mga pinaggagawa ninyo? Nakakalugod ba yan? Na maraming tao ang na-offend? Natutuwa ba ang Diyos? Na makita niya ang mga taong naiinsulto kagagawa ng ibang kaanib ng INC? Yan ba ang doktrina ninyo? Namang insulto ng mga kaanib ng simbahang Katolika? Kung kayo ay tutol sa aral ng Catholic Church, labanan nyo ng debate. Hindi kami kahit kailan nang himasok sa loob ng kapilya nyo. Pumasok ba kami dyan at nanggulo? Pumasok ba kami dyan sa araw ng pagsamba ninyo at pinagbababuhin namin yan? Yung ginagawa nyo? Bakit kayo pumapasok sa araw ng pagsamba ng Catholic Church? Bababuhin niyo yung pagsamba namin! Ginawa ba namin yan sa inyo? Sino kaanib ng Katoliko ang pumasok sa araw ng pagsamba ninyo sa inyong mga kapilya at binastos-bastos namin kayo? Oras ng pagsamba ng Katoliko, mga bastos! Papasok kayo sa pagsamba ng Katoliko para babuyin ang pagsamba namin? Yan ba tinuturo sa inyo, mga kaanib ng Iglesia ni Cristo? Sige nga! Sinong ministro ang nagturo na sa oras ng pagsamba na pastanganin ninyo yung misa namin? Mga walang ya! Malulugod ba kayo sa araw ng pagsamba ninyo? May Katolikong papasok sa loob ng kapilya ninyo at bastos-bastosin namin kayo? Oras ng misa,
Nagkakaisa ang mga Katoliko sa pagsamba, kukuhain nyo ang Eucharist, dodrawingan nyo ng ari ng lalaki. Pambabastos na yan sa mga taong nagsisimba. Loob na ng simbahan yan. Diyan ako nagagalit. Oras ng pagsamba namin yan. Papasok ang sulpot, bababuyin ang ostya. Mga bastos. Oras ng misa, nagsisimba ang mga tao. Yung mga matatanda, yung mga Katolikong kaanib, nagdadasal ng taimtim sa loob ng simbahan, bibigyan mo ng pasugo. Gusto niyo gawin din namin yan sa inyo? Yung sa oras ng pananalangin ng taimtim ng mga kaanib ng INC, magbibigay kami ng devotional prayer, ng deliverance book, baka sakaling lumaya sa mga demonyo sa katawan nyo. Gumamit naman kayo ng common sense. Sumasamba yung mga Katoliko. Bababuyin nyo? Yan! Ganyan ang ugali ng mga kaanib ng INC. Tapos papasok kayo dyan? Ano, gusto nyo maging ganun din ang ugali nyo? Nakikita nyo yung ginagawa nila? Tama ba yon? O, anong mangyayari? Magiging ganun din kayo. Diba? Birds of the same feathers flock together. Akala nyo? Puntos nyo na yan? Kakalat at kakalat ang ginawa nyo sa simbahang Katolika. Maraming Katolikong Pilipino ang magagalit sa INC. Hindi lang Katolikong Pinoy, pati mga Katolikong Banyaga. Maraming magagalit sa inyo at yan ay bubuo ng isang malaking pambabatikos sa mismong iglesia ninyo. Mababash kayo dyan! Ilan ang Katoliko dito kumakalat na yung mga pinaggagawa ninyo? Pag nalaman pa yan ng ibang mga CFD na nagla-live presentations, yari kayo! Dahil lahat ng mga followers niyan malalaman ang mga ginagawa niyong mga kaanib ng INC. Pag yan nalaman, magkakaroon ng malaking galit ang ibang mga Katoliko sa mismong Iglesia ni Cristo. At pag nagkaroon ng malaking galit ang mga kaanib ng Katoliko sa mismong Iglesia ni Cristo, wala na kayong maaakay. Sino bang maaakay sa inyo? Kahit kailan, wala pong maaakay ang taong masama ang ugali. Tandaan nyo yan. Pag kinontent pa ng iba't ibang Catholic faith defenders, yang mga kawalang yaan nyo, malalaman yan ng mga Katoliko sa Pilipinas. Baka mademanda pa kayo. You are offending the feelings of the Filipino people here in the Philippines. Ang mga Katolikong Pilipino ngayon ay naiinsulto sa mga ginagawa nyo. Below the belt na yan. Ngayon, ano ang epekto niyan? Sira ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Kagagawan mismo ng mga kaanib. Kayo ang magpapabagsak sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Hindi kayo nag-iisip. Hindi na kasi pakikipagdebate ang ginagawa nyo. Ang nagiging goal na lang talaga
ng ibang kaanib ng INC, ang goal nila, insultuhin ang mga Katoliko. Hindi naman kasi sila mananalo sa debate, yan naman kasi talaga totoo eh. Kaya ang goal nila, mamanlait, mamersonal attack, hindi debate talaga. Hindi pagde-defend sa aral ng INC ang goal ng ibang kaanib, kundi laitin ng mga Katoliko. Akala naman nila ikagaganda nila yan. Kapag maraming kaanib na masasama ang ugali sa isang iglesia, babagsak ang iglesia. At maaaring gamitin yan, yung ginawa nila sa Catholic Church, ng ibang mga protestante para gibain sila. Sino nagpabagsak? Sariling kaanib din. May maniniwala pa ba sa isang tao na masama ang ugali? May maniniwala pa ba sa isang tao na bumabastos sa isang iglesia? Hindi Katoliko ang nagpapabagsak sa INC, kundi ang sarili nilang mga kaanib. Kaya sana, sa mga ministro ng INC, tutukan nyo mga kaanib nyo. Dahil kaming mga Katoliko, tinututukan namin ang bawat isa, kaya nga nagdedebate Katoliko sa Katoliko eh. Kaya nga may Katoliko sa Katolikong naglalaban, dahil sa pamumuna. Yun ang tinatawag na malasakit. Pero nakadepende dun sa taong pinagmamalasakitan na isang Katoliko kung tatanggapin o hindi. But the point is, ang isang Katoliko ay hindi pwede basta-basta na lang magsasalita. Dahil maraming Katoliko ang nagbabantay sa bawat isa. Kaya yung mga debate ng Katolik sa Katolik, pabor yun sa akin. Bakit? Dahil sila ay aware sa bawat kaanib ng Katoliko kung ikaw ba ay nasa tamang paglalatag o mali. Tingnan nyo ang INC. Sinasabi nila, wala raw nagdedebate na kaanib ng INC sa INC. Bakit? Wala kasing sumisita sa maling ginagawa ng INC na kaanib mismo. Kaya ang nangyayari, kanya-kanya sila ng presentation. Kapag may nambastos na INC sa Katoliko, imbis na sawayin ng isang kaanib, nagjo-join pa. Nagjo-join pa. Hindi katulad sa ating mga Katoliko, no? Hindi katulad sa ating mga Katoliko, kapag may nagsalita na isang Katolikong debate na foul sa protestante, sinasaway agad na, oy, wag ganyan, mali yan. Aral lang tayo kasi nakakahiya sa simbahan eh. Ganyan tayo, di ba? Sabi po ni Lini Minaw, opo, malakas po yung ulan dito. Sobrang lakas. No, kaya dapat sawayin nyo mga kaanib ng INC. Yung ginagawa ng ibang kaanib nyo kasi kung hindi nyo kokontrolin ang ugali ng ibang kaanib ng INC, yan ang magpapabagsak sa inyo. Diyan kayo masisira. Diyan kayo magigiba. Kaya dapat maging aware sana kayo sa kung ano yung ginagawa na pangit na ugali ng mga kaanib nyo. Sawayin nyo. Huwag nyong itolerate. Kasi pag nagpatuloy yan, tuluyang masisira ang pangalan ng INC. Nagpapakahirap ang mga matitinong ministro na protektahan ang image ng INC. Itong mga kaanib na iba, hindi nyo man lang bigyan ng konsiderasyon ang pagsusumikap ng ibang mga ministro, kayo mismo sumisira. Hindi kayo nakakatulong sa Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Kayo mismo ang gumigiba sa kanila. Kasi kahit kaming mga Katoliko, may mga paring ng molestya, di ba? May mga pari ng babae. Anong sinasabi ng kaanib ng Catholic Church sa kanila? Sila si Judas Iscariote. Tinolerate ba natin? Hindi.
Yung laban ni Father Darwin at ni Melchor Manalili, ni Kuya Melchor, di ba hindi rin naman natin tinotolerate na magandang tignan yung ganon? May mga negative comments ang mga kaanib ng Katoliko kay Kuya Melchor, may mga negative comments din na kaanib ng Katoliko kay Father Darwin. Hindi natin tinotolerate ang mga bagay kung alam lang natin yung mali. No? Kung alam nating mali. Hindi tinotolerate ng ating simbahan na kahit Katoliko ka at gumagawa ka ng mali sa pagdepensa ng simbahan ay dapat okay lang. Nilalabanan po ng mga CFD yan. At yan ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng debate ang Katoliko sa Katoliko. Dahil lingid sa inyong kaalaman, ang bawat Katoliko dito sa Pilipinas ay nagkakaroon ng matitinding malasakitan sa isa't isa. Kaya nga 'di ba, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Kaya kapag mali ang kapanalig mo, itama mo. At nasa kanya na 'yon kung tatanggapin niya o hindi. Pero dahil ang ibang Katoliko, matataas din ng pride, hindi tatanggap ng pagkakamali, lalaban pa yan. Kaya nagkakaroon ng debate. Sa INC, sino ang sumisita sa maling ginagawa ng ibang kaanib ng INC? May nakita na ba kayo? Wala. Kaya anong nangyayari? Ang nagiging mentality ng ibang kaanib ng INC, okay lang. At hindi nila namamalaya na yung mga ginagawa nilang hindi tama, ay unti-unting yan ang sumisira sa kanilang sariling iglesia. Kaanib ng INC mismo ang sisira sa INC. Dahil para sa akin, matalo ka man sa debate, hindi yan ang pamantayan para umalis ang isang kaanib. Kung nakikitaan ka naman ng kabutihan. Magaling ka man sa debate, matalino ka sa debate, kung nakikita naman sa iyo ang pangit na ugali mo, walang manonood sa debate mo. Mababa pa rin ang tingin sa iyo ng tao. Kaya kung bilang isang defender, Katoliko ka man o hindi lang sapat na matalino ka. Ipakita mo sa mga tao yung salitang respeto. Dahil hindi na po kasama sa pagdedepensa ang pasukin nyo ang loob mismo ng simbahang Katolika at babuyin nyo yung misa namin. Hindi na po yun kasama. Ang tawag na po doon, nang o-offenda kayo ng feelings ng kaanib ng Catholic Church. Like what I've said, pag yan ay ikinontent pa ng ibang mga CFD, yung ginagawa ninyong pambabasta sa aming simbahan, magiging mababa ang kredibilidad ng Iglesia ni Cristo na tinatag sa Pilipinas. Marami pong madidismaya sa inyo. At kapag pinag-usapan kayo ng mga Katoliko dito sa Pilipinas dahil sa mga ginagawa nyo, yan po mismo ang magpapabagsak sa inyo. Tandaan po natin mga kapanalig, ang Catholic members sa Pilipinas ang siyang may pinakamataas na bilang. Kaya yung pinakamataas na bilang na yan, pag pinag-usapan ang INC, makikisali dyan ang mga kaaway ng INC, katulad ng MCGI, SDA, Baptist, Mormons, Jehovah's Witness. Hanggang sa pag yan ay nag-viral at nag-trending ng tuluyan, pwede kayong makasuhan. Kahit dami account pa ang ginagamit ninyo, matutunton at matutunton ng NBI yan. Ipapahamak nyo ang tatag ni Felix Manalo na Iglesia ni Cristo. Kaya ilugar ninyo ang inyong pagdedepensa. Aralin ninyo ang tamang pamamaraan kung paano nyo ipagtatanggol ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Hindi nyo po ikakapanalo ang pandalait sa mga Katoliko. Hindi po tataas ang inyong karangalan kung lalaitin ninyo ang mga Katoliko. Mas lalo kayong walang maaakay. Dahil ang panlalait at pangahamak sa pagkatao at kredibilidad ng isang tao
ay isang pagpapakita ng kasamaan ng ugali. Wala pong nalulugod, tao man o Diyos, sa mga may masasamang ugali. At yan ang magmamarka sa lahat ng tao na pag sinabing INC, masama ang ugali. Kaya itama po sana natin yung ating pamamaraan kung paano natin ipagtatanggol ang ating pananampalataya. At sa mga Katoliko na nanonood ngayon, kapag may nakita po kayo sa loob ng simbahan na nagbibigay ng pasugo, sigawan nyo. Sigawan nyo! Kahit nasa loob kayo ng simbahan para malaman din ng pare na ang loob ng simbahang yon may namamahagi ng pasugo. Pahiyain nyo. Lagyan nyo ng pangil. Huwag kayo papayag na binabasos yung simbahan natin. Kailangan na natin silang labanan. Name-personal na oh. Hindi na tayo dapat maging mabait sa kanila. Namimihasa na. Kung ako nandoon at na-chepuan ko nagbibigay siya ng pasugo, sisigawan ko siya. Kukunin ko lahat ng atensyon ng mga Katoliko na may nagbibigay ng pasugo dito sa loob ng simbahan at mali yan. Para maging aware sila. At ire-report ko mismo sa pare. Para damputin siya sa kulungan. Kaya kung may ano po, may ma-encounter kayo na ganon, sigawan nyo, pahiyain nyo. Para magtanda. Minsan ang tao sa sobrang kapal ng mukha, manhid na eh. Kaya para magkaroon ng emosyon at pakiramdam, pahiyain nyo. Kailangan nyo mararamdaman ng buto niya, yung pagkapahiya. Wag nyo tititigan lang, pahiyain nyo. Sigawan nyo. Ipamukha nyo sa mga tao na kahiya-hiya ang ugali ng taong to. Ang sama ng ugali. At bago tayo magtapos, ipa-plug ko lang po, no? Magkakaroon po ng CFD National Convention sa Antipolo na gaganapin sa June 8 hanggang June 9. Ito ay merong registration fee na 600 pesos at pupunta po doon yung mga magagaling na Catholic faith defender, no? At yung mga taga Antipolo rito, sana makadalo kayo doon, no? At kasi malaking bagay na tayo ay nagsusuri rin sa mga lehitimong organisasyon. So pinaplug ko lang yung magaganap na Catholic Faith Defenders National Convention sa Antipolo. At magkakaroon po ako ng live debate bukas 4 p.m. sa isang Seventh-day Adventist Church. Ang titindigan po natin ay ang Catholic Church ay True Church at ito ay magaganap sa In Defense of Truth 4 p.m. No, humihingi po ako sa inyo ng panalangin at dasal na sana ay maayos kong mailatag ang stand ng Catholic Church kung bakit tayo True Church. At gagamit ako ng mga exciting na standard references na ngayon nyo lang din maririnig sa mga debate at pamamalian natin na ang Seventh-day Adventist Church ay hindi tatag ni Kristo kundi ang Catholic Church. So, matibay ang na kailangan kong ipagtanggol ang pagiging true church ng simbahang Katolika. Kaya talagang medyo critical ang gagamitin po nating latagan. At syempre, hindi naman po ako pwedeng umasa sa sarili kong talino, kaya humihingi din po ako sa mga panalangin ninyo na ipagdasal nyo po ako bukas sa aking laban kasi wala din po ako sa state of grace. So umaasa ko yung mga nasa state of grace. So umaasa ko yung mga nasa state of grace diyan, ipagdasal nyo po ako na sana pagkalooban ako ni Lord ng wisdom para mailatag ko ng maayos ang presentations natin. Wala po ako sa state of grace ngayon dahil hindi pa po ako nakukumpilan. So kaya yan ang dahilan kung bakit hindi po ako makapagkumpisal. Kasi hindi pa rin po ako karapat dapat tumanggap ng Eucharist hanggat wala pa akong kumpil. Kasi sa edad kong ito, dapat nakumpilan na ako. So isa yan sa mga humahad lang sa akin kung bakit hindi ako makapag-confess.
At mali pala yun na kailangan pala na kumpilan ka. Kung anong edad yung pamantayan sa mga sakramento, dapat tinanggap mo yun. So ako, hanggat wala akong kumpil, hindi ako pwedeng mag-confess. Kasi malaking kasalanan pa rin ang hindi ka makumpilan. Kaya yung mga hindi po nakukumpilan dito, magpakumpil po tayo. Kasi para po sa akin, mortal sin po kapag kulang ka sa sacraments. Hindi ako makatanggap ng Eucharist dahil wala pa akong kumpil. At dahil wala pa akong kumpil, hindi rin po ako makapag-confess. Kaya lagi po ako nanghihingi ng panalangin sa inyo. At sa inyo rin, sa mga ibang Katoliko dito na hindi pa nakukumpilan, magpakumpil na po tayo. Kasi kahit na anong simba po natin, no, hindi pa rin tayo mabe-bless kasi may kulang na sakramento. At bilang isang Katolikong Kristiyano, kailangan kumpleto tayo sa sakramento na dapat na, kung ano yung dapat nating tanggapin. Kaya magpakumpil po kayong lahat, tayong lahat, actually kasama ko, para ganap na matanggap natin yung mga biyaya mula sa Panginoon, no? May tanong lang ako, mga kapanalig, regarding sa confirmation. Sana may makasagot din dito, no? Kasi meron mga senior citizen na magpapakumpil, no? Tapos, ang sabi kasi sa akin, pag magpapakumpil daw, dapat mas matanda sa'yo yung ninong at yung ninang. Diba? Mas matanda daw sa'yo. Ngayon, paano yung mga senior citizen, katulad ng mga nasa 65 o 70 o 60 years old, paano po sila makakakuha ng ninong at ninang kung mas matanda sa kanila? Lalo na't senior na, masyado nang mahirap makakuha ng ninong at ninang pagdating sa kumpil. Pwede po ba halimbawa na ang kukunin nilang ninong at ninang ay nasa legal age? Kunyari, nasa 20, 21, kasi matanda na sila eh. Kasi kung merong requirements pagdating sa edad, yung pagkuha ng ninong at ninang, edi hindi na sila makakapagpakumpil. Kung wala silang mahahanap, mamamatay sila na wala sa state of grace. Hindi po ba? So, yan yung inaalam ko ngayon, yung requirements pagdating sa edad. Kung ano ba yung tamang edad pag na pwedeng magninong o yung pwedeng magninang pag magpapakumpil ka. Kasi wala rin po akong alam dahil hindi pa nga po ako nakukumpilan. Hindi ko nga po alam kung paano gagawin sa mga kumpil-kumpil na yan eh. Pero, yung ibang mga kapanalig kong Katoliko kasi ay magpapakumpil na talaga. Kasi talagang hinihikayat ko din sila na magpakumpil na. So marami po ang magpapakumpil, kaya lang dahil hindi naman masyadong na pag-uusapan ang sakramento ng kumpil, maraming Katoliko ang hindi alam yan. Kaya isa yan sa prinopromote ko na sacraments. Hindi lang yung baptism, hindi lang yung Eucharist, pati yung confirmation. Mahalaga po yan sa atin. Kaya lahat kami, ewan ko lang sa iba, hindi makapag-confess. Kasi kailangan muna naming magpakumpil para buong-buo yung yung blessings mula kay Lord. Kasi hangga't hindi po nakukumpilan, hangga't hindi ka nakukumpilan, wala kang chance na mapunta sa state of grace. So kung gusto mo makuha yung salitang state of grace, kailangan nakumpilan tayo lahat dahil bahagi po ng 7 sacraments ang confirmation. So sana po masagot po din ninyo yung tanong ko na yan. At like what I've said mga kapanalig, no, lagi po nating ipagtatanggol ang simbahan. Huwag po nating hayaan yung mga sulpot na bastos-bastusin ang ating mga pananampalataya. Hindi na po tama yon. Gumamit na po tayo ng pangil. No, gumamit na tayo ng ng mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kasi marami na pong makakapalang ang mga mukha ngayon. Dapat alam natin kung paano panipisin yan. No? So yun lang po mga kapanalig, salamat po sa inyong panonood. Ang tagal ko rin pong hindi nakapag-live sa page si Kuya Jando dahil wala pa po akong maisip na presentations na formal para makapag-live dito. At madalas po talaga dun ako sa Facebook ko nagla-live. Hindi pa po ako makapag-presentation kay Kuya Jando kasi syempre maraming mga Katoliko rito na formal, maraming Katoliko rito na magagaling. No, kaya ang iniisip ko, ano kaya yung mga topic na pwede ko pang ituro dito sa page ni Kuya Jando. Kaya hindi po talaga ako nakakapag-live sa ngayon. And sunod-sunod po yung debate ko rin kasi at medyo na busy din po ako dahil na aktibo ako ngayon sa pagge-guest sa Radio Veritas. At abala din ako sa mga ibang Katoliko sa pagtuturo.
No, tinuturuan ko, kasi po wina one by one ko yung mga Catholic na nagchat-chat sa akin eh. At dahil sa dami nila, hindi ako nakakapag-review. Dahil sa mga tanong nila, kailangan ko pang ipaliwanag, nauubos na din yung oras ko. Kaya hindi na rin ako nakakapag-presentations. Kahit din po dun sa Facebook ko, hindi ako masyado pang nakakapag-presentations regarding sa doctrines ng Catholic Church kasi nakatutok ngayon ako sa mga Katolikong kaanib. No, tinututukan ko sila. Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa Panginoon na maraming Katoliko na ang gustong magpakumpil. Doon po kasi ako nakafocus ngayon sa kumpil. Marami na pong magpapakumpil ngayon. At pag natapos na po siguro yung pag-guest ko sa Radio Veritas, ayan, aaralin nating maigi yung Sacrament of Confirmation o yung kumpil. Ano ba yung stand ng Simbahang Katolika sa kumpil na yan? Pero ngayon po mga kapanalig, hinihingi ko po muna ng pangunawa na hindi po muna ako makakapag-live dito sa page ni Kuya Jando dahil syempre hindi naman ako pwedeng presentations lang ng presentations. Kailangan ko rin kumilos na turuan yung mga hilaw na Katoliko na nagchat-chat sa akin kasi pananagutan ko yan kapag sila ay naligaw ng landas. And I'm so happy mga kapanalig na marami na rin pong Protestant na nakausap ko na nagbalik na po ng Katoliko. Nung isang araw ay may nag-chat na rin po sa akin na siya ay willing na magpabautismo sa Simbahang Katolika. No? Kasi ang goal lang naman natin is bumalik sa simbahan yung mga umalis. At kaya ganun din po ang aking dedication ngayon sa pagtuturo, no, ng one by one sa mga Catholic. Kahit nakakapagod, kahit marami sila, ganoon na lang ang dedication ko kasi gusto ko talagang matuto yung mga mahihinang Katoliko, no. At nakikita ko naman yung progress, no, nagkakaroon tayo ng magandang development lalo na sa pagtatanggol ng Simbahang Katolika. Tumaas na po talaga ang mga CFD ngayon. No, dyan pa lang po sa Facebook ko, yung sa mga post ko dyan, ang dami na pong Katoliko na talaga magagaling na rin pong dumebate. Kaya, marami pong salamat sa inyo, no. Pagpatuloy po natin ang pagdedepensa para umiksi yung ginagalawan ng mga sulpot. Kasi the more na maraming CFD, the more na maraming Katoliko na written debater, magiging limitado na ang galawan ng mga sulpot sa social media. Yan po naman talaga yung plano ko Kahit noon pa na dumami ang mga CFD, maging marami ang mga Katolikong defensor. Kaya kahit na medyo nagiging alanganin na ngayon yung buhay ko, sa totoo lang po, no, nagiging alanganin, iniisip ko okay lang. Kasi ang goal ko talaga, kailangan dumami ang CFD. Kasi kapag marami na pong CFD dito sa Pilipinas, magiging limitado na lang yung galawan ng mga sulpot dito. Dahil alam nila na kapag sila ay nanira ng Katoliko, maraming mga Katoliko ang babatiko sa kanila. Kaya batikusin nyo ng batikusin ang mga aral ng mga Protestant dito. Malaking bagay po ang mga written debater. Ubusin nyo lahat ng Protestante na written debater. Ako po ang bahala sa live debate. Si Father Darwin ang bahala sa actual debate. Sila Kuya Jando, ang mga punto por punto team, ang iba't ibang mga CFD na nakikipag-actual debates. Yan, kami na po bahala sa mga live debates at actual debate. At kayo namang mga written debater na mga Katoliko, kayo na ang bahala sa mga sulpot na written debater. Ubusin nyo silang lahat. Bigyan nyo sila ng limitasyon sa paglalatag pagdating sa mga comments, sa mga platform, no? Ubusin natin sila. Magkaisa tayo, magtulungan tayo. Tulungan nyo ako sa pagre-written dahil hindi ko naman po pwedeng pang pagsabayin yan dahil mahirap. No, nagla-live debate ako tapos magre-written pa ako habang naka-live debate ako. Hindi ko po kakayanin. Baka ma-out of focus ako sa presentations ko. So, kayo na po ang bahala sa written debates, mga kapanalig kong Katoliko. Ako naman po ang bahala sa kalaban ko pagdating sa live debate. Magkakaisa tayo, no? Magtandem tayo. O mga written debaters dyan, bahala na kayo sa mga sulpot dyan. Akong bahala sa kalaban ko. Pakita natin na ang Pilipinas
ay bansa ng mga Katoliko. Walang puwang ang mga sulpot sa ating bansa. Kaya pag may nakita kayo na mga sulpot na binabastos ang ating simbahan, batikusin nyo agad. Huwag na po tayong mag-isip, basta diretso batikos na. Para malaman nila kung saan sila dapat lumugar. Ang Pilipinas ay bansa ng mga Katoliko, hindi po ito bansa ng mga Protestante. Dahil ang Pilipinas, ang nag-convert niyan para maging Kristiyano ay mga Katoliko, hindi po mga Protestante. Wala po silang puwang dito, tanging Katoliko lamang. No? Kaya magkaisa tayo at magtulong-tulong tayo, no? Sa lahat, hindi lang po sa akin, kahit sa ibang mga nagla-live, basta't Katoliko, tulungan natin sila na ubusin lahat ng mga maling aral sa Pilipinas. Huwag natin silang susukuan. Dahil isang araw, yung mga ginagawa natin na paghihirap para ipagtanggol ang ating simbahan, aanihin din natin yan. At alam ko na nagagalak ang Diyos sa ating lahat na mga CFD dito dahil nararamdaman niya ang pagmamahal ng mga Katoliko sa Diyos. Hindi po ba? Nararamdaman ng Diyos na mahal natin siya sa pamamagitan ng pagtatanggol ng ating pananampalataya. Kaya magpatuloy tayo, huwag tayong mapapagod, huwag tayong susuko. Dahil isang araw, aanihin din natin yung mga paghihirap at sakripisyo na ginagawa natin para protektahan ang ating simbahan. No? Kaya, once again mga kapanalig, magkakaroon ako bukas, Wednesday, ng live debate sa In Defense of Truth, 4 p.m. Yan, humihingi po ako sa inyo ng suporta sa isang kaanib ng Seventh-day Adventist na si Gilier Pacana. At ang ating paksa, the Catholic Church is the true church. At maglalatag tayo sa presentations ng mga kakaibang references na sa mga debate ngayon nyo lang din po maririnig. At isa pa po mga kapanalig, gaya po ng sabi ko, humihingi po ako sa inyo ng tulong na ipanalangin po ninyo ako na sana maging smooth ang presentations natin at mailatag ko ng maayos yung doktrina ng ating simbahan. Dahil kapag pumalpak po ako, papalpak din kayo dahil pare-pareho tayong Katoliko dito. Kaya ipagdasal po ninyo ako at wag po sana kayong magsasawa na i-offer ako dahil sa ngayon, medyo matunog na po yung pangalan ko sa Quezon City. Iba na rin po yung nararamdaman ko sa mga tao sa kapaligiran. No? At dahil sa marami po akong death threats, marami nagbabanta sa akin. Baka may mga tao na nag-iisip, nasaktan ako. Kaya sana ipanalangin nyo rin po ako sa mga taong nagbabanta na mapahamak ako. Dahil alam nyo naman po, si Sanrio kapag naglatag ng presentations ay talagang napaka-maldita, no? Minamaldita talaga sila ni Sanrio. Kaya marami pong nag-uusukan sa akin ngayon. Dahil sa way din ng pagsasalita ko. Kaya panalangin nyo po ako, no, na sana humaba pa yung buhay ko. Kasi marami pa po akong plano para sa ating simbahan. Kasi habang lumalalim po yung aking kaalaman sa simbahan, mas lalo po akong nagiging agresibo na ipagtanggol ang simbahan. At hindi po ako papayag na hamak-hamakin nila ang simbahan natin dahil yan ay tatag ni Kristo unang-una. Pangalawa, mahal ko ang simbahan. At kapag mahal mo ang isang tao o ang isang bagay o ang isang pananampalataya, ipagtatanggol mo yan kasi nga mahal mo. At hindi mo hahayaan yan na masaktan, na insultuhin kasi nga mahal mo. At dahil mahal na mahal ko ang Catholic Church, hindi ako papayag na sinasaktan nila at nilalait nila ang mga mahal ko. No, so yun lang po. Maraming salamat mga kapanalig. And please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Shout out 29 live viewers. Pagpalain po nawa kayo, tayong lahat ng Panginoong Hesukristo ng Poong May Kapal. Yun lang po. God bless you!